ito po ay talaga namang natalakay na namin nung una. Pero may mga kasunod pa po kasi ito, yung reaksyon naman ng kampo ni Raymart Santiago sa mga binitiwang pahayag ni Mami Inday Barreto. At yun nga po mga kachika, sumagot na po ang kampo ni Raymart Santiago sa isang paalala at final warning. At ako man siguro si Raymart, ganun ang ipinukol na mga salita sa akin, hindi rin ako pipirma. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min, nagulat sa ginawang aksyon ni Raymart Santiago laban ni Claudine Barreto. Judy Santa Maria, walang pakialam. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin na pinag-uusapan sa mundo ng social media ang revelasyon ng ina ni Claudine Barreto na si Mami Inday Barreto matapos ang ilang taong pananahimik. Sa latest vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay binahagi nito ang ginawang aksyon ni Raymart Santiago na kung saan ipinaalala ang ukol sa final warning sa kaso laban kina Claudine Barreto. At yun nga po mga kachika, sumagot na po ang kampo ni Raymart Santiago sa isang paalala at final warning kasi ito po ay may gag order. Ayun. Yung kaso po nila na dinidinig sa Branch 5 ng Family Court ng Mandaluyong, gano'n naman po talaga. Ano man pinag-uusapan sa loob, dapat ay hindi inilalabas. At pinipigilan po sila na magsalita ng anuman na may koneksyon doon sa pinagtatalunan at pinagdidiskurso ang kaso. Tama naman. Pero alam na ni Claudine na may gag order, di ba? Alam ng kanyang pamilya. Bakit may ganito pa? Yun na nga nakakapagtaka, di ba? Maraming ang tanong, hindi ba nila naalala na meron silang gag order? Oo, na hindi sila maaaring magsalita, di ba? Kay Raymart, wala tayong problema. Wala naman tayong naririnig. Ay, wala. Sino man sa pamilya, hindi naman nagsasalita. Lalo na si Raymart. At paninindigan natin na mula noon hanggang ngayon, wala talaga tayo naririnig mula kay Raymart. Mula sa mga abogado lang niya ang ating impormasyon. Kasi ito kay Claudine at saka kay Nanay Inday nang galing lahat na masamang tao baling lumalabas. Ito si Raymart. Pero si Raymart, wala naman tayong narinig na kahit ano kasi nga, nirerespeto ang gag order. Oo. Kaya nga sabi ni Attorney Howard Calleja at ng kanyang mga kasama sa bupete, lahat ng mga sinabi ni Mami Inday, bintang kay Raymart Santiago, wala pong katotohanan ng lahat. Hindi na nila idinetalye. Basta sa pangkalahatan, lahat daw po ay walang katotohanan. At eto pa, may nagtanong, babalikan nyo ba agad ang mga Barreto? Anong sabi nila? We are reserving our peace. Yun ang sinabi nila. Napaka-edukado, ano? Diba? Yan Pero ang sabi ni Attorney Howard, hindi po pwedeng gano'n na lang yon. Depende pa rin sa kliyente namin kung ano ang gusto niyang mangyari. Hindi ngayon at sinasabi nila na we are reserving our peace, hindi na sila kikilos o hindi aaksyon. Yun. Yun diba? pala yun. Tapos, yung palang lote na yan, na ibinenta ni Claudine 3 years ago, magkasama kasi sila, diba? Kaya conjugal na maituturing. Conjugal pa. Kasi hanggang ngayon naman, di pa naman napapawalang bisa ang kanang kasal. Wala pang annulment. So, ibig sabihin, nung ibenta ni Claudine itong piece of property o land na ito, magkasama pa sila, naghihiwalayan pa lang ng mga propiedad. No? Kaya pala siya. Kaya pala yung naantay talaga ang perma ni Raymart Santiago kasi conjugal pa. Ay, hanapin ang Register of Deeds yun. Diba? Kasi magkasama pa rin kayo, mag-asawa pa rin kayo, wala pang annulment. Natural, hihingin yung permiso ng kabilang panig. Kung si Raymart naman ang nagbenta nun, hihingi naman yung permiso at pirma ni Claudine. Ganon. Kasi sasabit yung nagbenta. At least diba naliliwanagan na kasi laging ang tanong, bakit hindi mo pa kasi pirmahan? Bakit diba di maawa ka sa mga anak mo para naman sa anak mo ito? Sabi rin Mami Inday, simpleng pirma, isang pirma lang para naman sa anak. Ng mainit na paksa ni Nanay Christopher Min ay muling binalikan nila ang binitiwang salita ni Inday Barreto laban kay Raymart Santiago na imbes magpakumbaba ang ina ni Claudine na si Mami Inday ay pinakita pa ang tapang na sa tono ng pananalita ay tila
palalamunin lang si Rimar Santiago nung magkasama si Claudine Barreto na napakasakit sa part ni Rimar Santiago bilang lalaki. Yun na nga yun ang kanilang apila, pirmahan ni Raymart yung dokumento para wala ng problema nang hindi na mademanda pa si Claudine, hindi na magbayad pa ng danyos at ng attorney's fees. Pero ang pangkalahatan naman na katwiran ng ating mga kababayan, ganun pala't kayo may kailangan. Hinihingi nyo yung permiso at pirma ni Raymart Santiago. Hindi ganyan ang panghihingi ng pabor. Magpapakumbaba kayo at sasabihin ninyo yung para sa mga bata. Sana man lang ang ating isipin yung kapakanan ng mga anak ninyo sa kinabukasan. Oo, at saka dapat nakasaalang-alang dito yung peace na pag-uusap, yung good, yung good na samahan na meron yung, oy, Raymart, baka naman. Baka, yung mga ganun dapat. Hindi yung magnanakaw ka, sinasaktan mo yung anak ko, pinakasalan mo lang si Claudine because she was Claudine Barreto noon daw. At ngayon daw biglang binitiwan nung hindi na Claudine Barreto. Nakakalungkot. Parang ganun. Napakasakit naman sa isang lalaki nung parang pinalalabas na palamon siya. Diba? Totoo. Samantalang Santiago naman ito. Ay, oo naman. Alalahanin natin lahat ng halos pelikula ni FPJ. Siya na Direk Pablo Santiago, kanyang dakilang ama. Kaya hindi po ito isang kasal na dinampot mo sa kusali yung lalaki, nagsamantala dahil may pera yung babae. Huwag naman ganon. At ako man siguro, si Raymart, ganon ang ipinukol na mga salita sa akin. Hindi rin ako pipirma. Ikaw? Siyempre, teka muna, bakit nyo ko Kayo may kailangan Oo, ano ba lang. Kung ako lang, kung ako si Mami Inday, ako yung namagitan na, wag na ako magpa-interview, tawag, Raymart, meron sana akong gusto sa yung kasi kailangan ito para maiwasan na sanang lumaki kaso at magkakakaso kasi para kailangan kasi ng mga anak mo ito. Di ba gano'n? Di ba? Siyempre, ikaw yung komunikasyon. Yes. Napakahalaga ng komunikasyon. Kung sila, ginawa nila yon, sigurado wala itong mga issue-issue. At saka dapat pinaliwanag ni Mami Inday na sabi niya, anak, Raymart, kasi naiipit po dito si Claudine, di ba? Dapat pakupo. Hindi siya mamumupo kay Raymart. Ang sabihin niya. Ay, gano'n. Oo, nanay kasi yun dahil. Ang sabihin niya na, ito, anak, pag-usapan rin kasi naiipit dito si Claudine. Madidemanda siya. Kaya kailangan na itong concern mo dito. Kung pag-usapan niya na itong dalawa, kaharap ako para na maayos ito. At saka, walang ibang babayad si Claudine ngayon. Alam mo naman, ang galawan ngayon ni Claudine, wala naman siyang pinagkukunan. Kawawa naman yung mga bata. Kung ganun ang inihain ng mga salita ni Mami Inday, posible. Siguro hindi naman pusong bato si Raymart para hindi pakinggan yung kanilang pakiusap, di ba? Pero sa nangyari ito, imposible. Kaya nga ang sabi ni Attorney Calleja, ayaw nang makialam pa ni Raymart sa isyong ito at sa kanilang mga parang may kakunayve, no? Oo nga. Parang ganon, may mga kakuntsaba. Para sa usapang ito ni parang, abogado lang kakausapin nyo para hindi na gumulo ang usapan. Ano na lang ang gusto nyo sabihin nyo at yung abogado lang magsasabi sa akin kung anong gusto nyo. At hindi kinakailangan sagutin ng punto por punto ni Raymart yung mga ibinugang salita at bintang ni Mami Inday. Imposibleng magsalita pa siya ng detalyado. Basta sa pangkalahatan, lahat ay hindi totoo, sabi ng kanyang mga abogado. Diba? Eto na nga, nakaladkad pa ang pangalan ni Jody Santa Maria. Ay, oo. Si Jody naman, kayang-kaya niya carry yan. Carry niya yan. Diba? Ay, naku, si Jody. At saka, anong tawag sa kanya ngayon? Nonchalant. Nonchalant. Iba din. Dead ma. Marami akong trabaho. Hindi ko kayo papatulan. Parang gano'n. Oo. At saka parang, hindi ako sasaya. Magulo na yan. Ayoko pang makisawsaw. Totoo yan. Kasi kung sabi nyo, kung problema nyo yan, sa inyo yan, huwag nyo na ako idamay sa problema nyo. At hindi naman kasi talaga maiisip natin na hindi madadamay si Jody. Yung emotional na aspeto, syempre meron pa rin yan. Meron at meron. Diba? Nagkataon lang na wala lang kasing karelasyon ngayon si Claudine. Pero kung meron din yan, I'm sure magdadagdag din ang karakter yan sa usapin. May kasama pang isa. O baka dalawa. Correct. O baka tatlo. Diba? Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay muling binalikan nila ang ginawang aksyon ni Rimar Santiago ngayon na kung saan ipinaalala muli ang ukol sa final warning sa kaso laban kina Claudine Barreto. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang video.
Kaya ito po, final warning, sabi po ng panig ni Raymart Santiago, na hindi na po sila maaaring magsalita pa ng anuman tungkol sa kasong pinaglalabanan sa family court. Ang liwa-liwanag naman, gag order, hindi pa po ba masusunod yun? Napakalinaw ng bilin sa kanila ng huwes, di ba? Oo, at saka di ba pag gag order nga, para hindi ka hindi mahusgahan yung kaso ng karamihan. Ayusin muna natin kung maayos natin sa Kung kayang ayusin. Para walang lalabas na masama, lalo at may mga anak sila, para hindi makonfuse yung mga bata na, ay, ganito pala ganyan pala, di ba? Tapos sabi nga, nababasa ko yung mga komento, kaya pala, may rason pala ang pagsasalita ni Manang Inday, yun ang kanilang meron pala silang ipinapakiusap na pirmahan ni Raymart. Pero ang ginawa nila, negatibong yung dating. Kaya sigurado hindi pipirmahan niya ni Raymart. Oo. Insultong malaki sa kanya yun. Saka hahaba patuloy ang prosesong ito, di ba? Kasi pero kung dinirekta ito, malamang may solusyon na itong problema. Isang magandang komunikasyon. Magtatayo ka ng tulay at hindi pader. Pader ang hindi nga nakatulog si Mami Inday dito Wala. Lalo pa nga siyang dito kasi di ba, alam mo naman, bigla naglabas ngayon, may gag order pala. Pero ito ba, bago magsalita kaya si Mami Inday, alam niya kaya ito may gag order? Ano ka ba? Kasama siya lagi doon sa pagdinig ng kaso. At saka, ano ba naman si Claudine, hindi ba sasabihin sa mami niya na may gag order kami, mami, baka pwede, wag ka na lang magsalita. Ayun. Pero ang katwiran siguro ni Claudine, sumobra na, yung kumukulo na yung init ng ulo ng kanyang ina, kaya siya ipinagtanggol. Ganun naman yun. Kasi yun din sinabi ni Mami Inday, 89 na ako. Ayoko makita na, di ba? Darating sa puntong hindi ko masasabi lahat ng gusto. Pero 89 years old si Mami Inday, napaka-retentive pa rin niya. Grabing very sharp pa rin siya. At saka talagang talagang fighter pa siya. Palaban. Pero yung sinasabi ng mga kababayan natin na ganyan ka pala katapang, Mami Inday, pero bakit hindi mo mapagbati-bati ang mga anak mo? Ngayon ay malinaw na sa atin. Kay Mami Inday pala, wala siyang pakialam kung nag-aaway-aaway man ang mga anak niya. Kasi hindi siya nalulungkot dahil sila yan Sabi niya, di ba? May kanikan niya silang buhay, kanikan niyang utak, desisyon. Sila yan Pero sa akin naman, ang ina, ang dapat na, di ba namamagitan? Dapat. Sa mga kultura ng Pilipino yun Kahit saan. Magulang dapat. Magulang dapat ang gumagawa ng paraan para yung gap na namamagitan sa kanyang mga anak ay lumiit hanggang sa mawala. Kaso si Mami Inday pala Iba si Mami Inday. At saka di ba, may nabasa pa nga ako doon sa isang comment na sabi niya, kaya pala, kung ano pala yung puno siya din yung bunga. Yun na nga sa kanyang Actually, si Mami Inday ngayon ay negatibo ang dating sa publiko. Unang-una yung mga salita niya na napakasakit naman talaga laban kay Raymart. Pagkatapos yung interview pa niya uli kay OG Diaz tungkol sa pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. Diba? Bibihira ang tulad ni Mami Inday. Kaya ngayon, siya yung minamatahan ng ating mga kababayan. Ayokong maging nanay, sabi nila. Si Mami Inday. Diba? Kaya pala ganyan ang mga anak niya. Hindi na maiiwasan kasi napanood na ng maraming tao. Saka sa kanya nanggaling lahat. Lalo yung kay Marjorie. Oo. If she doesn't want to talk to me, I still have my other kids. And I don't need her. I don't need her. I already said 7 yung anak ko. Hey, tumalikod yung isa, nagalit yung 2. Mayroon pa akong 5. I will never be alone. Sabi niya, kung ang pagmamahal daw niya na ibinibigay kay Marjorie na ino-offer niya, hindi pa rin sapat, wala na akong magagawa, sabi niya. I just feel like she loves me. But parang hindi ako enough sa kanya. But I'm not enough. Parang may hinahanap siya sa akin na hindi ko alam kung ano. Kasi kung alam ko, ibigay ko. Si Marjorie yung malayo. Malayo sa kwento kanya. Niya, yun talaga yung malayo sa kanya. Parang hindi sila nabigyan ng chance na maging close. Parang gano'n. Pero alam mo na ako dito kay Mami Inday, talagang umagaw talaga siya ng eksena. Talagang nagsabira siya magsalita Ngayon lang talaga. Sa mga headline, itinabi yung mga blood control, mga kung ano mga usapin. Siya talaga ang nangunguna. Number 1 talaga siya. Yung magnanakaw, nambugbog.
kinaladkad, mga ganon. Oo, yung mga baratang yun talaga. Oo, yung doon ka mga bintang maluloko. niya yun, mga bintang niya yun. Basta ito po, umaasa pa rin tayo na sana ay magkasundo sila at sana nga isang araw magkaroon ng magandang komunikasyon. Yun na. Diba? Sana. Kasi pag tayo po humihingi ng pabor, hindi po tayo ang nagyayabang at nagmamalaki. Nagpapakumbaba po tayo. Ganun lang yun. Di ba naman? At saka sinasabi nga niya, di ba, dapat si Claudine ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na Kaso hindi nga pwede may gag order. May gag order. Hindi dapat ang ina. Kasi para ano na nangyari. Wala namang naniniwala na hindi si Claudine ang pinagmulan nun eh. Di ba? At saka hindi kaya siguro na, sige mami, ikaw na lang magsalita kasi may gag May gag order. Pasa-pasa. Oo, pasa-pasa. Ikaw hindi ka. Nakakalungkot lang ito, imbis na sana naapuyan palalo itong issue. Lalo pa sa panahon ng social media, Yes. maglalagablab talaga ito. Totoo. Ay nako, hindi nakatulong ang pagsasalita ni Mami Inday Barreto. Lalo lang gumulo. Kumbaga ika nga natin para sila naghahanap ngayon ng karayom sa dayami. Wala silang makikita. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!